Hello guys! Welcome. Collective reading tayo ngayon para sa mga no contact situation. So, tingnan natin ngayon kung ano yung sitwasyon ng person mo. Be open-minded po, hindi po halos lahat ay makaka-resonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Maraming pong salamat. Start na tayo. Ano yung current energy ng person mo? Give me the message. Ano yung current energy ng person mo? Give me the message. Meron ako nakita ditong Aries, merong Leo, merong Sagittarius. Meron din ako nakitang Virgo, Capricorn, Taurus. Meron din ako nakikita dito, Scorpio, Cancer, and Pisces. So, meron din ako nakitang Gemini, Aquarius, and Libra. Alam mo yung tipo na gusto ng tao na to na maging okay kayong dalawa. Maging balanse kayong dalawa. Umaasam to ng ganon. So, meron tong matinding pinagdadaanan ngayon, okay? Yung iba sa inyo, hindi to masaya sa sitwasyon na kinakaharap niya dito. Nakikitaan ko dito, no, malakas yung Taurus, Year of the Rabbit. Meron din ako nakitang Year of the Horse. Hindi to masaya dahil walang nangyayari sa inyong dalawa, walang usap, walang para bang nagmamatigasan or ikaw nagmamatigas ka sa taong ito. So, lumalabas dito, meron ditong tao na nagmamatigas. Kahit ba nandun pa rin yung kanyang nararamdaman sa person niya, pwedeng ito yung person mo, no? Si Taurus. Meron nung nakikitang Taurus dito eh. Yung bang tipo na hindi siya masaya sa kinalalagyan niya, hindi siya masaya dahil walang usap na nangyayari dito. Pero nagiging siyang matigas dito, okay? Kumbaga, nagiging siyang matigas dahil ayaw niyang manguna. Ganon. So, nafe-feel ko dito, nais ng tao nito na makausap ka, pero ayaw niya na sa kanya magmumula. Okay? So, nafe-feel ko dito may pagka matigas yung ulo ng tao na to. Pwede ring ma-ego, ma-pride. Yung iba sa inyo, meron kang kadiling na Taurus. So, lumalabas din dito, andun pa rin naman yung pagnanais ng tao na to. Meron ako nakikitang distance sa inyong dalawa. Meron need ng travel para makita ka personally, ano. Meron din ako nakikita dito na araw at gabi. So, lumalabas dito na merong nasa ibang bansa. Okay, or meron kang kadiling nasa ibang bansa dito. So, lumalabas din dito, gusto nito makipag-usap, gusto nito na makipagkasundo sa'yo. Andun pa rin yung kanyang, yung nararamdaman, ano, meron ditong, kumbaga bumubuhos pa rin yung alab ng nararamdaman ng tao na to pagdating sa'yo, ano. Kaya lang hindi siya kumikilos dito dahil meron tong kinatatakutan or meron tong yung matipan na meron sa kanyang pumipigil, okay? Pero andun pa rin yung pagnanais niya na maging okay kayong dalawa, maging balanse kayong dalawa, magkasundo kayong dalawa. Kaya lang, meron pumipigil sa taong ito, okay? So, lumalabas din dito, wala siyang lakas ng loob, ano? Kumbaga, pwedeng
hindi siya dito nagtatagumpay individually, ano. Kaya itong tao na ito, hindi siya makatuon sa'yo dahil meron din tong kulang sa kanyang sarili. Okay? Hindi siya stable financially, or pwede rin sabihin na hindi niya pa kaya yung responsibilidad. Lumalabas dito, hindi siya masaya. Hindi siya masaya sa kanyang sitwasyon, okay? Hindi siya masaya sa naging resulta ng connection nyo kung bakit kayo nagkalayo dito. Naguguluhan tong tao na to, gusto niya makipagkasundo dito, kaya lang, alam din ng tao na to na meron na siyang binigay sa'yo na pasakit. Alam mo tipo na, nag-iisip to dito na, alam niya rito, gusto niya makipagkasundo, pero alam niya dito na mahirap nang kunin yung tiwala mo, okay? So, lumalabas din dito na malaki yung responsibilidad ng tao na to, okay? Marami tong mga inaakong responsibilidad dito. Pwede rin yung iba sa inyo, meron kang nakilala dito na single father, single mother, or pwede rin siya yung tumutustos sa pangangailangan ng pamilya. So, nakikitaan ko dito sa kanya nakaatang yung bigat ng responsibilidad dito, no? Kaya yung iba sa inyo, hindi to makatungo sa'yo dahil sa kanyang responsibilidad na dinadala. So, lumalabas dito, no? Gusto talaga nitong mag-offer sa'yo. Gusto nito ng renewal sa'yo. Gusto ng tao na to na maging masaya kayong dalawa. Malungkot ang tao na ito dahil sa sitwasyon na kinaharap niyo dito, no? Kaya lang dito, kahit malungkot siya dito, tinitiis niya to, yung kalungkutan na dinadala niya. Para hindi mahalata ng taong mga nasa nakakasalamuhan niya na meron siyang dinadalang problema. Pero deep inside, malungkot itong tao na to. Lalo-lalo na pag nag-iisa to. Wala siyang sigla. Yung tipo nawalan siya ng inspirasyon dito. Madalas din tong magalit, ano, or mag-init ang ulo. Kaya lang dito wala siyang lakas ng loob na harapin ka dito. Ito lang nakikita ko sa iba, no. So, yung iba sa inyo, kaya to walang lakas na loob na harapin dito, no, dahil meron siyang pinagdadaanan dito financially. Lumabas din yung devil dito, no. Nafe-feel ko dito, itong tao na to, kapag may problema, dinadaan na lamang niya sa bisyo niya, okay? Sa alak, sa sigarilyo, pwedeng sa babae, sa lalaki. So, meron siyang bisyo na gano'n, yung parang, ano lang niya, fa-fling-fling niya, or pampalipas oras niya, no? So, nakikitaan ko rin dito na meron tong karamdaman na dinadala. Meron siyang sakit dito. Ito lang nakikita ko, no? Meron tong, yung ba tipo na, alam niya may sakit siya, pero imbis na ayusin niya yung sarili niya, nawawalan siya ng gana, nawawalan siya ng inspirasyon para mabuhay pa. Ganon, okay? So, lumalabas dito, meron ditong Capricorn, Virgo, and Taurus. So, nakikita ko dito, yung iba sa inyo, nakikita ka ng tao nito na may panibago ka ng tinatahak na landas na pagbabago. Okay, kita ka ng tao nito na meron ka ng binabago sa sarili mo. Kumbaga, nag-start ka muli para sa sarili mo, okay? Nagsimula ka muling bumangon. So, nakikitaan ka ng tao nito na hindi ka madaling sumuko, okay? Sa mga pinagdaanan mo sa buhay. Kita na ng tao nito na free spirit ka, malaya kang gawin yung mga bagay na gusto mo na wala siyang control sa'yo, okay? So, lumalabas din dito na itong tao na to, no, kinukulang talaga to. Ito lang nakikita ko. Kinukulang siya dito sa financial niya, okay?
Kasi meron tong bisyo eh. Hirap din siyang pangawalan tong bisyo niya dito. Ito rin nakikita ko. Pwede rin meron tong mga, yung matipang may bad influence sa kanya kung bakit nalulong siya dito. Kumbaga, hindi siya napunta sa tamang landas, okay? Lalo siyang naliligaw-ligaw dito, okay? So, hindi niya makita yung liwanag. Kasi na-stuck siya dito sa mga masasakit at masasamang nangyayari sa kanya, okay? Kaysa ayusin niya or magkaroon siya ng pagbabago sa sarili niya, lalo niyang nilulugmok yung sarili niya sa pagkabaon, okay? So, dito lumalabas na nice ka ng tao na to, kaya lang hindi siya makagawa ng hakbang dahil sa mga tao or dahil sa responsibilidad na kinakaharap niya. Kaya itong tao na to nagre-rebelde na kung saan yung sarili din niya ang nagsasacrifice sa ginagawa niya, kaya nagkakasakit siya dito, okay? Ito lang yung nakikita ko, no? So, tingnan natin yung hidden truth niya. Ano yung kanyang gustong sabihin sa'yo, okay? Na hindi niya nasabi before sa'yo. Ano yung nais-nais ng tao na to na sabihin sa'yo? Anong nais niyang sabihin sa'yo? It was my fault, but I blame you. So, kasalanan naman niya, pero ibiniblame niya sa'yo, okay? Kumbaga, sinisisi niya sa'yo para ba mapagtakpan yung kanyang mga nagawang pagkakasala. Pwedeng meron kang tao dito na madrama or pwedeng sabihin na alam niya sa sarili niya na pwede kang mawala sa kanya kaya gumagawa to ng paraan na kung saan yung sisi ay sa'yo, okay? Alam niya yun. I wish I could take back my words. So, meron tong mga nasabi sa'yo na masakit. Pwedeng dito ka nagising sa mga salita ng tao na to. Dito ka natauhan. At dito ka din nasaktan sa mga binitiwang salita ng tao na to, no? Kumbaga, tumago sa'yo yung mga binitawan na salita ng tao na to kung bakit nagpasya kang lumayo, okay? Yung iba sa inyo, nagpa siyang lumayo or pwede rin sabihin, nagpasya ka na lang para sa sarili mo, okay? I feel you even though we apart. So, itong tao na to, ramdam naman niya, nararamdaman ka pa rin niya kahit magkahiwalay kayo, okay? Kumbaga, andun pa rin yung connection, yung energy niyo sa isa't isa, feel mo siya, feel ka rin niya, okay? My life is not as together as it seems. So, nakikita ko dito, ang buhay niya hindi na tulad nung dati, nung magkasama pa kayo. So, nafe-feel ko dito, namimiss ng tao na to yung presensya mo. Kung paano ka kumikilos sa kanya dito before, okay? So, nawalan siya ng gana, nawalan siya ng inspirasyon, nawalan siya ng sigla, pamula nung nawala ka rito, okay? At hinayaan niya yung sarili niya na malugmok, okay? Kasi hindi niya na makita yung liwanag, okay? So, ikaw yung light ng tao na to, ikaw yung nagbibigay ng pag-asa sa tao na to. Pero nung nawala ka, nakikita ko dito, nawalan ng sigla to, okay? So, tinamaan tong tao na to sa'yo. I knew exactly what I was doing. Alam naman niya yung ginagawa niya, okay? Alam niya. Alam niya din na may mali siya, okay? Kaya walang dapat sisihin dito, kundi yung sarili niya. Kasi hinayaan niya yung sarili niya na malugmok, okay? Hinayaan niya rin ang sarili niya na masira yung connection yung dalawa, okay? We both know I am not one for you. So, alam naman yun yung dalawa, okay? Ramdam mo din sa sarili mo, hindi to para sa akin. Ramdam ko na hindi to magtatagumpay para sa akin. Parang ganun, ano? So, lumalabas dito, ramdam mo sa sarili mo na hindi ito yung para sa'yo. Ramdam mo sa sarili mo na hindi siya yung gusto mong makasama. At ramdam din to ng person mo, okay? So, nafe-feel niya dito na hindi ka pa kontento or pwede rin nararamdaman niya dito na maghahanap ka pa rin ng iba. So, may ganun siyang pakaramdam about sa'yo. So, ikaw, meron ka din ganun pakaramdam na yung iba sa inyo, nakikita mo na yung red flag sa tao na to. Kaya, mas pinili mo yung para sa'yo, okay? I'm starting to understand our connection. So, ngayon, naiintindihan niya yung connection yung dalawa, okay?
Naiintindihan niya kung bakit kayo nagtagpo, kung bakit kayo nagkalayo. So, ngayon niya naiintindihan yung connection na meron kayong dalawa. At kinikip niyan, at kinikip ng tao na to, yung sa pagitan yung dalawa, okay? I remember every details of that day. So, di ba? Kinikip, kasasabi ko lang. So, lumalabas dito na lahat na alala niya. Pamula nung nakilala ka nito, lahat ng mga pinagsamahan ninyo, lahat-lahat ng mga pinagsaluhan ninyo, yung masasaya ninyong memories. Sa tingin ng tao nito, yung para bang sariwa pa rin to sa alala niya, okay? I will wait for a sign from you. So, itong tao na to, naghihingi ito ng sign mula sa'yo. Naghihingi ito ng sign. Yung kanina yung sinabi ko kanina, no, na itong person mo, gusto ka niya, nag-iintay pa rin siya dito, okay? Kaya lang, gusto niya makipagkasundo, pero hindi siya gumagawa ng hakbang dahil yung ego niya. Kasi ayaw niya matapakan yung ego niya dahil sa mga bibitawan mong salita. So, nakikita ko dito, takot tong tao mo na sa husga. So, husga mo sa kanya. Takot siya na yung bang ma-reject, okay? Takot siya sa ganun. Kaya gusto ng tao nito, ikaw yung mismong lalapit sa kanya, ikaw yung mismong kakausap sa kanya. Kasi doon, ramdam niya na gusto mo pa rin siya, okay? I am grateful for this spiritual lesson. O, di ba natauhan siya dito? Ikaw yung nagbigay ng lesson sa tao na to, spiritually. Pwede rin sabihin ikaw, makajus ka, madasalin ka, at kita niya yon. So, nararamdaman ng tao na to na dapat hindi kanya niloko, dapat hindi kanya dinaya or nagsinungaling, mga ganun, no? Doon niya nalaman na ikaw yung nagbigay ng lesson sa tao na to kung bakit natatauhan siya dito. So, ngayon niya nare-realize na kaya ka nakilala ng tao na to para sa pagbabago, okay? Kaya lang may devil energy dito eh. So, nafe-feel ko dito, meron kang tao dito na hirap kontrolin kung ano yung bisyo niya, okay? Hirap niyang i-disiplina yung sarili niya. So, nakikita ko dito, meron kang person dito na meron siyang hirap tanggalan, okay? I left you before you could leave me. So, itong tao na to, takot siyang abandonahin, alam mo yun? Takot siya sa abandon, kaya mas inunahan ka na nitong iwanan ka, okay? Kasi itong tao na to, kita niya na strong ka or strong personality ka, independent ka, kita niya na dito na pwedeng iwanan mo siya, kita ng tao na to na pwedeng maghanap ka pa ng iba, ramdam niya yun. Kaya itong tao na to, inunahan ka na niyang alisan kesa ikaw yung umalis sa buhay niya. Okay? So, nafe-feel ko dito, itong tao na to, ganun yung pagkakakilala sa'yo. Pwedeng meron tong past relationship na kung saan inabando na tong tao na to or meron siyang masakit na karanasan. Kaya dito, masyado siyang naiko-compare yung past sa'yo na baka katulad ka din ng past niya, okay? So, dito lumalabas, takot siya sa abandon, kaya merong ganitong pangyayari, okay? So, ito lang nakikita ko, ayan. Thank you for watching. Love and peace.